Disclaimer. Paano i-fill out ang Loyalty Card Plus application form? So dito sa ating form, lagay lang natin dito ang ating mid number. Dito. Then merong instructions dito, basahin nyo na lang. So dito muna tayo sa may membership category. Dito merong mandatory at voluntary. So dito sa mandatory, pili lang kayo kung employed private ba, employed government, employed private household, overseas Filipino worker, OFW, self-employed, professional business owner, job order personnel, other earnings groups. So, pili lang kayo dyan. So, dito naman sa voluntary, lagyan nyo lang din ng check itong box kung employed foreign government kayo, barangay official employee, non-working spouse, member of religious group, pensioner, investor, member of cooperative, overseas Filipino immigrant. So pag wala dyan sa pagpipilian, lagyan nyo lang ng check itong others. Then, specify nyo lang dito sa baba kung ano yun. So next, dito tayo sa members personal details. Lagay lang natin dito ang ating last name, first name, name extension, example, junior or second, third, then middle name, at maiden name. For married woman lang po ito. Then next, dito sa my date of birth, lagay nyo lang dito yung month, date, tsaka yung year. So dito, citizenship, type nyo lang din dito. Then place of birth, lagay nyo lang dito yung city, municipality, and province. Then nakalagay pa dito, please indicate country if you were born outside the Philippines. So lagay nyo lang yung country dito pag pinanganak kayo sa labas ng Pilipinas. Then sex, pili lang kayo kung male or female yan. Lagay nyo lang check tong box. So dito tayo sa marital status, pili lang kayo kung single ba yan, married, widower, annulled, legally separated. So pili lang kayo dyan. Then next, dito sa mother's maiden name, type nyo lang dito yung pangalan ng inyong nanay nung dalaga pa. So dito sa name of spouse, para sa mga married lang po ito, lagay nyo lang yung pangalan niya dito. Next, scroll lang natin. Dito tayo sa may address and contact details. So lagay nyo lang dito yung unit room number, lot number, base number, house number. Nandito street name, subdivision kung meron, barangay, municipality or city. So dito, province. Then dito yung zip code. Next, dito sa may present home address. Pag pareho lang naman itong permanent home address at itong present address, huwag nyo na pong lagyan. Pero kung magkaiba, lagay nyo lang din dito yung inyong house number, street name, subdivision, barangay, municipality, and province, tsaka zip code. So dito sa kabila, lagay nyo lang dito ang inyong cellphone number. So dito ilagay nyo muna yung area code, yung +63. Then dito naman yung last 10-digit number. Kung meron kayong business, direct line, lagay nyo lang din dito. Business trunk line, lagay nyo lang din dito. Siyempre, itong email address, mahalaga yan. Type nyo lang din dito. Then next. Then dito tayo sa my present employment details. So dito, employer's business name. Lagay nyo lang dito kung anong agency ba yan or company. Type nyo lang din dito. Then dito sa may employer business address, kadalasan makikita nyo naman yan sa inyong ID. Type nyo na lang dito para hindi kayo mahirapan. Then next, dito sa may occupation, kung ano yung trabaho nyo ngayon. Then dito sa may nature of work, business, source of funds, lagay nyo lang dito. For example, salary. Then employment status. Pipili lang kayo dito kung permanent regular, casual, contractual, project-based, part-time temporary. So, i-click nyo lang dyan. Pili lang kayo. Then next. So, dito sa may previous employment from date of Pag-ibig Fund membership. Ito ilalagay nyo lang yung pangalan ng inyong employer before. Then, yung address. Kung dalawa ang naging employer nyo before, lagay nyo lang din dito yung pangalan ng isa. Then, yung address din. Then, lagay nyo lang dito yung from, kung kailan kayo simulang nagtrabaho doon. So, dito sa to, siyempre lagay nyo lang dito kung kailan nag-end. Ganon din dito sa baba. Kung tatlo naman ang naging employer nyo before, pwede naman kayo humingi ng other sheet at doon nyo ilagay yung iba pang pangalan at address ng inyong employer. Then next, dito tayo sa next page. Dito sa other information. Meron din siyang asterisk kaya kailangan din nating fill upan. So, dito tayo sa may status
of home ownership. Pipili lang kayo dito kung owned ba, renting, living with parents, relatives, or mortgage. Pag-ibig fund ba yan or bank and other financial institute. So, lagyan nyo lang ng check itong mga box dyan. Then next, dito tayo sa may agreement. Pirmahan lang natin tong signature of member dito sa baba. Ito. Then, lagay natin dito yung date. Sa mga gustong i-download itong form na to, lalagay ko na lang sa baba yung link. Yun lamang. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, please like and subscribe. Salamat!